Proyekto Helmo. Ako si Sam, at nangyari ang karanasan ko na ito nung nasa kolehiyo pa ako taong 2010. Hindi talaga ako naniniwala sa mga tinatawag nilang mga nilalang na yan o kahit na anong mga elemento o laman lupa. Kaya hindi ko sukat akalain na ako mismo ang makakakita at makakaranas ng mga bagay na yan. Laking Metro Manila po ako, Sir Seth. Lumaki ako sa isa sa pinakagitnang syudad sa Metro Manila. Malapit sa dagat at merong malaking mall. Alam niyo na yan. Nag-aaral ako noon sa isang sikat at malaking university. May mga kaya din ang aking mga kaklase. At noong mga panahon na yon, kami na mga barkada ko ay hilig na hilig namin ang mag-road trip at mag-swimming at surfing. Dahil nga sa laking syudad ako, hindi ako naniniwala sa kahit na anong kwento. Hanggang sa isang araw nun, yung mga barkada ko ay nakahanap ng isang lugar, isang tagong lugar sa may probinsya ng Aurora. Sa tuwing nagro-road trip kami ay nagsistay kami sa lugar na yon ng mga 3 hanggang 5 araw. Subali kaming magkakabarkada ay nagdesisyon kami na puntahan ang lugar na yon. Napakaganda ng lugar kasi sa tabing highway lamang po siya. Sa ibabang parte ng highway na yon ay naroroon ang dagat. At sa kabila naman ay nandun yung mga bulubundukin at liblib. Bihira lamang din ang dumadaan at magkakalayo ang mga kabahayan. Umalis kami ng Maynila Oktubre 2010. Sem break. Umalis kami ng maaga ng mga 4:00 ng madaling araw para sa buong araw na biyahe nun. Nang makarating kami sa bayan na yon, habang binabaybay namin ang highway, parang hinihigop yung lakas namin nun. Napaka-weirdo ng pakiramdam. 6 kami. Gamit namin noon ay ang Navara ng tropa namin. Pare-pareho kami ng naramdaman nang simula naming baybayin yung highway na yon. Ang mas nakakapanibago pa sa pakiramdam, yung mga taong dumadaan o nadadaanan namin, napaka-weirdo ng titig sa amin na parang noon lamang sila nakakita ng mga gaya namin. Medyo hindi na rin namin pinansin yun dahil gusto lang namin makarating sa aming destinasyon. Nang makarating na kami sa dagat na yon, 7:00 na ng gabi. Kaya naman naglatag na lamang kami at naglagay ng bonfire sa mga tent namin. Habang nagsasaya kami sa pag-iihaw nun, may natanaw kami sa may highway na batang babae at matandang lalaki na nakatingin lang sa amin. Nung una, deadma lamang kasi baka kako nakikimasid lamang sa amin yon. Pero matapos ang 10 minuto, nawala yung bata at matandang lalaki. Kaya hinayaan na lamang namin sila at nagpatuloy na kami sa pag-i-enjoy doon sa may dagat at naghapunan na rin kami. Pagkatapos naming kumain ay nagdesisyon kami na magpahinga gawa ng maaga pa kami magsasurf kinabukasan. Hindi namin pinatay yung bonfire. Malit lang naman yung apoy namin. Itinayo namin ng buo ang tent. Bandang 11:00 ng gabi, habang mahimbing ang tulog namin, bigla na lamang sumigaw yung isang kaibigan namin nun. Sa gulat ay nagising kami. Nakita na lamang namin na wakwak na yung tent pero wala kaming nakitang hayop o kahit na ano na
pwedeng magputol o magpunit ng tent na yon. Gawa ng yung pagkakahiwa ng tent ay parang gawa o winakwak ng mabangis na hayop. Natakot naman kami pero para hindi kami magpanik, nagdesisyon kami na tumingin-tingin gamit ang mga flashlight namin sa cellphone noon at ilaw ng sasakyan. Laking gulat namin nang nakita na naman namin yung bata na nakatungtong sa metal barrier ng highway. Sinigawan namin yung bata pero para itong pusang nakapatong lamang doon. Nagdesisyon kami na mag-back up na lamang. Takot na takot kami. Nang sumakay na po kami, Sir Seth, at pagka-start namin ng sasakyan, nakita namin yung matandang lalaki na pababa at papunta sa may dagat pero nung mga oras na yon, iba na ang itsura niya. Para siyang malaking aso na may katawang tao. Sa sobrang takot namin ay nagdesisyon kaming paandarin yung sasakyan pasalubong sa matanda. At nung lumapit na po ang sasakyan namin ay kitang-kita namin na hindi tao ang kasalubong namin yon. Nag-iyakan na po yung dalawa naming barkada. Ako naman ay nilakasan ko ang loob ko pero yung kaba ko ay abot langit na nun. Mabuti na lamang at magaling mag-drive ang kaklase namin. Nailagan niya yung pasalubong sa amin na nilalang. At kitang-kita namin na naging dalawa silang malaking aso. Na yung isa ay mas maliit dun sa isa. Nang tingnan namin sa side mirror, wala na yung batang babae. Sobrang nakakatakot, Sir Seth. Sa sobrang takot namin ay hindi na kami bumalik sa dinaanan namin na yon. At nakita namin na hinabol kami hanggang mga 3 kilometro. Biruin niyo yon. Tumakbo sila ng ganon. Dumiretso na kami ng paghururot. Walang lingunan. Hanggang sa nakarating kami sa bayan ng Kasiguran, Aurora. Nang nakarating kami sa town proper ay nag-iyakan kami sa sobrang takot at stress. Maliban kasi sa pagod at puyat, magkahalong pagod at takot ang nararamdaman namin noon. Ngayon pa man, nagpapasalamat pa rin kami at umabot pa ang gas namin. Gusto namin magsumbong sa mga pulis pero baka pagtawanan lamang kami. Kaya nagdesisyon kami na pumuntang Cagayan at doon na kami dumaan pa Maynila ulit. Magmula noon ay hindi na kami pumunta sa mga liblib na lugar. Kahit ako man, iwas na din sa mga ganong lugar.